O ngayon, ano po ang sabi ng mga senador natin patungkol po dito sa mga reshuffling at doon po sa mga pagpaparesign, mga kababayan, lalakihan ko. Sabi dito ni Senador Chis Escudero, ano po, calling for the courtesy resignation of his official family is a good start. O ayan nga po, mga kababayan. Kasi sinasabi ng iba, no? Nagsalita ang taong bayan na kailangan i-shuffle, magtanggal, mag-alis para ang ating serbisyo publiko naman ay umangat at yung kanilang mga pinagseserbisyuhan na mga lugar, ibig ko sabihin lugar o yung mga departamento ay umangat, no? Is a good start. Hindi po ito kagaya nung dating Pangulong Duterte, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, madam, ma'am, bili na po kayo, 4 tumpok. Dati kay dating Pangulong Duterte, ay nako, puro kapalpakan na ang pinaggagawa ni Duque. Duque pa din ang Duque. Pinagpipilitan pa din si Duque ng dating Pangulo. Ito hindi ho, kapag ka merong mga hindi tumatalima sa kanilang mga trabaho, sibak, alis. Walang, kumbaga nga, ika nga ni Atty. Claire Castro, walang puwang sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi mga nagtatrabaho. Tamad. Diba? Isa nga ho sa nakikita ko, kaya galit na galit si yung dalawa, si Maharlika at si Glenn Chong. Kasi hindi na ibigay sa kanila yung posisyon eh. Hindi porket ikaw ay tumulong sa kampanya, no? Pagbibigyan yung hinihingi mong posisyon. Kay Glenn Chong, Comelec. Hindi ubra. Pag nakita ng Pangulo o pag basa sa iyo ng Pangulo, hindi kakayanin itong taon to, yung kanyang hinihinging posisyon. Hindi ka pwede. Alis ka. Pasensyahan tayo. Bansang Pilipinas ang pinapatakbo dito eh. Hindi naman pang kanto-kanto lang. Ano po? Calling for the courtesy resignation of his official family is a good start. It highlights the needs for the entire bureaucracy to recalibrate and align government initiatives with the expectation of our people. O ayan, ilagay yung mga tamang tao, ilagay yung mga may kakayahan para doon sa mga departamento na iyon. Sabi ni Lynn Sudo, si Glenn Chong, laging laglag. Sa Inidoro yun. Correct. Laging talo. The President's course correction must include his entire political house, starting with his own backyard. He must distance himself from reckless allies who squandered his goodwill and burned through his political capital for selfish end. Yan po ang sinabi ni Senate President Chis Escudero. Ngayon naman po, sino naman to? Si Erwin Tulfo, mga kababayan, na kaka-elect lang ho at papasok bilang senador. 2 Tulfo na, no? Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, mga kababayan, pagsapit po ng July 1. Sabi niya dito, high time, it's now or never. Tama po, Mr. President. Saludo po ako sa pagdedesisyon ninyo yan. Hindi effective siguro yung mga polisiya ng mga nakaupo na yan. Pag nakita na hindi umaangat, hindi nagbabago, hindi nagbibigay ng positibo na resulta, alisin na agad-agad. No? Pag-resignin na agad-agad, palitan ng mas epektibo. Sa loob po ng 3 taon na panunungkulan ng ating Pangulo, syempre nakikita na ho nila yan. At sa kalagitnaan niya ho, meron pang natitirang 3 taon, at least, yung finish line ni Pangulong Bongbong Marcos, magiging maayos. Sabi ni Lynn Sudo, Sir Mark, tanggalin mo na din mga brief. Ano yun? Pataalis yun, no? Baka magalit baka sumaya si Roque dyan. Hindi effective siguro yung mga polisiya ng mga nakaupo dyan, yung mga walang ginawa.
yung mga inutil. Naku, baka nga si Guevara yung sinasabihan nito. Piruin mo, trabaho mo, hindi mo gagampanan, ipagtanggol ang gobyerno, tapos siya ayaw o hindi kaya. Yung mga walang ginawa, yung mga inutil dyan, sibakin nyo, lagyan nyo ng bago. Bago naman. Oh, di ba? Sabi ni Marus Vlog, kaso si Romualdez naman, magkakaroon ng problema. Remember, Yolanda Typhoon. Ngayon, eto pa, isa pa. Si Jinggoy Estrada, mga kababayan. Sabi niya dito, ito po yung kanilang mga sinasabi po ay patungkol po doon sa pag-calibrate ng gabinete ng Pangulo. Tungkol po ito doon sa mga gabinete na pinagre-resign po. Sabi ni Giorgio Del Cruz, palitan ng epektibo. Abay, appoint mo si Ipe. Depektibo yun. Sabi nga, depektibo. Wala pong ibang sinigaw yun at wala pong ibang sinabi yun si Ipe, mga boss, chief, amo, sir, kundi po bring him home. Paulit-ulit, bring him home! O yun. Bahay po ang kinahinatnan niya, hindi po Senado. Sabi ni Jinggoy Estrada, cabinet members serve at the pleasure of the President. If the President deemed it necessary to revamp his official family, I don't see anything wrong with it. Especially if such a move is in pursuit of assembling a leadership team that can deliver efficient, accountable, and responsive governance. Ngayon po kasi mga kababayan, ang bayang Pilipinas po talagang ano tayo Biruin nyo yung pinanggalingan, Duterte administration, lubog na lubog po. Ano yung mga pinangako nila dati? Kagaya na lang po ng mga build na yan. Natapos ho ba? Oo, meron. 12 daw. 12 natapos. 120 plus yung build na ipinangako. Ilan yung natapos? 12. Sabi ni Shiro Kansaki, Mark, 11 lang. Bumagsak yung isang tulay. Di po ba? Ay, nako. Lugmok mo ang Pilipinas natin at mapalad po tayo at meron pong isang Bongbong Marcos na muli pong iniyaangat, iniaahon ng ating bayan. Kaya po kailangan yung mga ganito, rektahan na, mabilisan ng solusyon. Nakita namin sa 3 taon na panunungkulan namin, bagsak ang inyong mga performance. Hindi umaangat ang inyong mga departamento. O mag-resign na kayo. Pipiliin namin, titignan namin kung sino ang mag-stay dyan.